Hello. Good morning po sa bawat isa. So welcome po sa ating prayer for the nation at ang manguna po ngayong oras na ito ay ang Area 3. So yan po, para po sa lahat ng nasa live at nasa church ngayong oras na ito ay patuloy po nating ipanalangin ang mga ating bansa, ang buong mundo. No po. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, ay tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw, buhay, kalakasan na iyong pinagkaloob sa amin. Tunay, Lord God, na nagpapasalamat kami dahil sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, inialay po namin ang oras na ito sa iyo. Patuloy, Lord God, na ikaw ang mapapurihan at pasalamatan sa buhay ng bawat isa. And we are here, Panginoon, para pasalamatan ka, para dumulog sa iyo, para sabihin, Lord God, ang laman ng aming mga puso at ang aming mga isipan, Lord God. At naniniwala po kami, Panginoon, na hindi lingid sa iyo, Lord God, ang nangyayari sa aming bansa, Panginoon, among buong mundo, Panginoon. We know, Lord God, na alam mo lahat, Lord God, at may plano ka, Panginoon. Kahit sa oras na ito, samahan mo po kami, Panginoon, at naniniwala po kami, Lord God, 2-3 nagkatipon sa iyong salita, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon, naniniwala kami, Lord God, na ikaw ay dumudulog sa amin. Kahit maraming salamat po, purihin ka, pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At this point po, tayo po muna ay umawit, magpuri sa ating Panginoon. Amen, lahat yan ang handa ng magpuri sa araw na ito. Ating muling awitin na ang Diyos ay mabuti at dakila sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Kayamanan ko, sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, mapabilang.
kasawian, niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ako'y sa'yo, Panginoon. Ako'y sa'yo. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos, sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos, sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon, na ang puso namin, ang buhay namin ay sa'yo. Tanging sa'yo lamang, Lord God. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy namin, Lord, naalala ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya sa amin. At patuloy kami nagpapasalamat, Lord God, sa iyong pag-iingat sa bawat isa.
Tunay, Panginoon, na wala kaming magagawa sa iyo at ang aming buhay, Lord God, ay iniaalay po namin sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Be with us this morning, Panginoon, sa lahat po ng kasamahan po namin ngayon dito sa church at sa lahat po ng nasa live, Lord God. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Purihin ka, pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Ayun po, good morning po sa lahat po. Muli po, good morning po sa lahat po ng nandito po sa church. Muli po ay Area 3 po ang nangunguna ngayon po sa ating panalanginan. Ngayon po, ayan. At good morning po sa lahat po ng nasa live. Ayan, meron po tayong mga kasamahan, si Ate Oyi. Hello po, good morning po. Si Sister Teresa Garcia. Ayan, so hindi ko lang po nakikita yung iba pa. Ayan, so ngayong oras po na ito, bago po tayo magtuloy-tuloy sa panalanginan po natin, ay makarinig po tayo ng salita ng Diyos po. No? Palakpakan po natin sa Panginoon si Brother Cleo. Good morning po sa bawat isa. So, good morning po sa mga nasa live, LFCI Kalumpit. At ako ngayon po ng araw ay isang pribilehiyo na makapag-speak po. No? Gusto ko lang pong i-share yung devotion ko nung nakarang araw. So, ang team po natin ngayong buwan, ano po ba ang team natin ngayon? So, wala yata. So, sabi po, holy, set apart. Pursuing holiness in the last days. So, ayun po, no? Yung nakalagay dito. So, ang akin pong isi-share naman ay tungkol sa Amos. So, sa Amos 3:3. Kung may mga Bible po kayo, pwede po kayong makipagbukas sa akin. Ang sabi po doon, so, sa Amos 3, verse 3. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi sila magkasundo? So, tayo po yung manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa umaga na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Panginoon, Lord, patuloy na kami lumalapit. Ang yung Santong Espiritu, Panginoon, ang patuloy na kumilos dito sa aming bahay-sambahan. Lord, kayo po ay malaya, Panginoon, na mangusap sa bawat tao na nandirito at maging sa mga nakikinig sa live, Panginoon. Patuloy, Lord, na gamitin mo ang iyong mga mensahe sa mga oras na ito, Lord, na makapagbago ng mga buhay, makapagbago, Panginoon, ng mga kaisipan, maling mga gawain. At Lord, nawa magamit namin to para sa aming paglago bilang isang Kristiyano na sumusunod sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, at ikaw mapapurihan sa umaga na ito. Itong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun po, no? Sa Amos po tayo. Habang ginagawa ko po itong message na to, ilang araw na, naguguluhan po ako, hindi ko alam kung anong isi-share ko. Nung sinabihan po kasi ako ng aking asawa na ako daw mag-share sa Area 3. So, ako po, bilang bago po dito sa church ninyo, kumbaga, isang privilege po, no, yung maanyayahan ka na mag-speak. So, although, syempre po, medyo may kaba, nakakatakot, pero, kumbaga, parang karangalan para may taas mo ang pangalan ng Panginoon. Ayun po, habang binabasa ko itong Amos na to, si Amos po, isa pa lang propeta. So, first time ko po kasing mabasa yung book ni Amos, at yun po, inaaral ko nga po. Isa po siyang propeta. Hindi po siya katulad ng mga ibang prophet na professional. Siya po ay isang pastol. Kumbaga, hindi po siya katulad ng mga nating propeta na sila po ay may mga katungkulan, isang mga priest or mga pari, punong pari.
Pero ito po, habang binabasa ko yung book niya, about po yung mga sinasabi niya, yung sinasabi ni Lord regarding dun sa mga kamalian ng mga, so kung babasahin niyo po, no, babalikan natin. Ito ang sinasabi ng Diyos, sabi ko, kung ganun, sa mga taga, ah, sa Persia, yung mga kasalanan ninyo, ito ang mga sinasabi sa mga taga-Huda, na magbago, yung mga ganun. So, about po siya sa pagpapaalala, no? Ngayon po, bakit ito ang aking na ano? So, maganda po kasi yung ano tawag doon? Dating sa akin nung message na ito. At gusto ko pong ibahagi sa inyo. So, ano po ba ang gusto sabihin doon sa verse 3, no? Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi sila magkasundo? Doon sa Amos 3:3. Ako po ay nagtatrabaho sa, alam naman po ng iba siguro sa inyo. So, isa po siyang financing company, no? At yung pong branch namin, dalawang parte po 'yon. So, meron pong mga nagbebenta at meron pong nag-a-approve ng mga benta. At kadalasan po, sa aking magtatatlong taon na po ako doon. Madalas po, yung dalawang parte ng ano namin na yon, ano tawag doon, business namin, isa, madalas po nag-aaway yung nagbebenta at saka yung nag-a-approve ng benta. Kasi kung titignan po, ang hirap makahanap ng benta. Tapos may mga time na i-disapprove nila. So yun po, no, nag-aawayan sila. Hindi sila magkasundo. May mga, lalo na po mga ibang branch na siyempre nababalitaan po namin. At hindi po makakausad yung progress o hindi makakausad yung process ng isang branch hanggat hindi po magkakasundo yung dalawa na yon, yung nagbebenta, sales at saka po credit. Yung mga nagbebenta at saka At ang nakakalungkot po, may mga time na kailangan tanggalin or kailangan ilipat ang isa. Kasi dahil hindi nga po magkasundo. Kasi kapag ganun po ang nangyari, so hindi po walang progress, kumbaga yung production po ng branch is hindi maganda. So dito habang binabasa ko, yun po, naalala ko po yun. So ito po, tinutukoy dito is about sa pag-align ng mga Kristiyano sa kanilang buhay at sa pagsunod nila sa Panginoon. So tayo po, hindi tayo pwedeng lumakad sa Panginoon ng iba yung ating layunin. Sabi nga, hindi pwedeng maglakbay ang dalawang tao. So tayo, hindi rin tayo pwedeng maglakbay sa pagsunod kay Lord. Nang iba hindi tayo nagkakasundo ni Lord. Kailangan po yung ating buhay is naka-align sa kanyang mga salita. No? So dito po tayo. So yun po, no, ang gusto ko pong dito ay kailangan po yung ating mga spiritual na buhay naka-align. Saan po tayo naka-align? So sabi po dito, so kailangan po ay naka-align tayo sa puso ng Panginoon at sa kanyang mga salita. So nabanggit po dito sa devotion ko, kung ang ating buhay ay hindi naka-align sa kanyang mga salita, baka naliligaw po tayo. So ano po ba yon? Sometimes po kasi kung magiging honest tayo sa ating mga sarili, kadalasan po sa ating mga desisyon ay nakabase sa ating mga feeling, sa mga ating mga emotion. No? Ano po ba yon? May example lang po ako. May mga time po sa mga buhay ko na, lalo na po kapag hindi po kami magkasundo ni Mrs., ayaw kong umaten. So yan po, emotion po, no? Siyempre, ba't ako atin? Nainis ako. Ganun, no? May mga time po bang ganun tayo? Na, atin ako ngayon kasi binless ako ni Lord. So, based po sa feeling natin, no? Nakapasa ako, kailangan ko magpasalamat kay Lord. Tinatamad ako kasi, ganun po ba? Na-experience po ba yun? Totoo po ba yung nabanggit dito na most of the time, yung mga desisyon natin nakabase sa mga feeling natin?
So sometimes po, we expect na si Lord i-bless tayo based po dun sa mga feeling natin. Pero ang totoo po, ang gusto ng Panginoon is yung puso natin naka-align sa kanyang mga salita. No? So hindi po nakabase sa ating feelings. So ano po ba yun? Ang gusto ni Lord kasi naka-align tayo sa kanyang mga salita. Ganito po, ano kasing version? Pasensya lang po kayo, hindi ako gaano karunong sa... May notes ako eh. Kung naalala niyo po si Lord, ang binanggit po niya, kung babasahin niyo po yung John 6, ito po, sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ng sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nasa langit. So, ayun po, no? Lagi po natin tatandaan, ang ating pagsunod kay Lord ay hindi po based sa ating, yung mga po, yung feelings natin. Kagaya po ni Jesus, nung bumaba po siya dito sa lupa, ang ginawa po niya ay hindi sundin ang kanyang kalooban, kundi sundin ang kalooban nung nagsugo sa kanya, kundi ang kanyang ama. So, ganun din po tayo, no? Wag po tayong magbase doon sa mga feelings natin. Kasi yung feelings po natin, kadalasan, is mandaraya. At ito po, ang isa pang bagay na binanggit dito, sometimes po, lumalakad po ang isang Kristiyano based sa kanyang paniniwala at hindi nakabase kung ano yung salita ng Diyos. Paano po yun? May mga naririnig po ako, kahit hindi ako ma-attend ng linggo or hindi ako ma-attend ng mga gawain, okay naman kami ni Lord. May mga time po na ako rin ganun, no? May mga nangyari po sa akin, kumbaga, based po sa sarili mo na lang pananaw. So, ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Ano po ba sinasabi ng salita ng Diyos? Tayo po ba, madalas po kasi meron po tayong mga sariling anong tawag doon? Pamantayan o sariling paniniwala. No? Ano ba yung mga paniniwala natin? Sometimes po kailangan po nating i-check. Ito bang mga paniniwala natin na ito ay nakabase po ba sa mga salita ng Diyos? O ito'y nakabase lamang sa mga sarili nating paniniwala? Gaya po dati ako, dati ko pong example ang aking sarili. Tinitignan ko po ang aking sarili na ako, mas mabuti naman ako sa kanila. Kaya ako, parang okay lang, no? Okay lang na ganito ako. So, ano ba yun? Nakabase ba yun sa salita ng Diyos? O nakabase lang yun sa salita mo? So, lagi po natin titignan. Hindi po magiging maganda yung flow ng yung paglakad sa paglapit sa Panginoon. Kagaya nga po ng ating yung ngayon, pursuing holiness in the last days. So, kung sinusunod natin ang ating mga sariling paniniwala. So, baka may mga Kristiyano po sa atin or baka may mga nakikinig po rito na akala natin ang ginagawa natin ay pagsunod sa Panginoon, pero ang ginagawa po pala natin ay mga sarili na lang nating paniniwala. Ay, tumutugtog naman ako, okay na to. Okay na po ba? Kampante na lang po ba tayo na tayo po ay ginagamit sa isang bahagi at hindi po natin na-share yung salita ng Diyos at ang ating mga buhay ay hindi nakalain sa kanyang mga salita? So baka may mali po, no? Kagaya po ng mga binabanggit ni Amos kasi binabalaan po yung mga Israelita doon tungkol sa kanilang pagkakasala. At yun po ang pinakamasakit bilang isang Kristiyano kapag mga times na sinabihan ka dahil sa iyong mga kamalian. Na-experience yun na po ba yun? Na pagsabihan ka dahil sa iyong... Ako pa naman po, ayaw na ayaw ko yun.
Kaya kapag may ginagawa ko, gusto ko maayos para ayaw ko po nasasabihan. Pero ina-accept ko po. Pero sa loob ko, napakasakit, di ba? Na-experience na pa ba yan? Kristiyano ka pa naman, bakit ganyan ginagawa mo? Di ba? Gusto niyo po bang masabihan kayo ng ganon? So napakasakit po nun. Bilang mananampalataya at mapulaan ka dahil sa ating pagsunod. So lagi po nating i-align ang ating mga sarili, ang ating mga ginagawa, ang ating mga paniniwala base po sa salita ng Diyos, hindi po base sa ating mga sariling kagustuhan. So ayun po, no, marami po sa atin ang gusto po yung God's promise. Ano po ba 'yan? Gusto po natin na i-bless tayo ni Lord, pero ayaw po natin dumaan sa process ni Lord. No? So kailangan po kung gusto natin yung blessing ni Lord, dapat matuto rin po tayong sumunod sa process niya. Hindi po pwedeng Lord, bless mo ako. So naalala ko po nung isang gabi, nagkukwentuhan ko po ng mga kaibigan namin. Pinag-uusapan namin about business. No? Sino bang ayaw yumaman? Siyempre lahat naman po tayo gusto natin maging maginawa buhay natin. Gusto natin maging stable po, no? Especially sa financial. So, lahat naman po yan makukuha natin. Pero siyempre, unang-una sa lahat, kailangan natin munang dumaan sa process. No? Hindi po pwedeng tatalon tayo agad. So, ang pamantayan ng Panginoon, kailangan sumunod tayo sa Kanya. Kung nakikita nyo po, ang mga Israelita, o ang mga naunang mga mananampalataya, lagi pong tinuturuan about sa pagsunod. And then, pag nagkakaroon po sila ng kamalian, so, nai-stop po yung blessing, no? So, ganun din po ngayon sa mga araw natin. Kung gusto po natin makuha yung God's promise, matuto po tayong dumaan muna sa God's process. Sa totoo lang po, ang Diyos ay hindi po niya sinusunod yung mga kagustuhan natin. Sa halip, inaano po tayo, tinuturuan na po tayong ma-align sa kanyang mga salita. Kasi pag na-align po tayo sa kanyang mga salita at sumunod sa kanya, mas maganda po yung gagawin niya kaysa dun sa mga desire po natin, no? Dun sa mga plano natin. Kung naalala niyo po yung paborito niyo rin po sigurong verse to, yung John 3:16. John 3:16. Jeremiah 29:11, for I know the plans. No? So, ayun, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a good future. For I know the plans for you. Lagi po kasi nakatingin kagad dun sa mga good future. Siya yung nakakaalam. Alam mo ba? Ang tanong, alam mo ba? Kailangan mong tanungin si Lord kung ano yung plano niya. Hindi yung gagawin mo yung sarili mong plano. So, ayun po, ano? And then, so, ayun po. Kung titignan po natin yung Amos 3:3, ang meaning po niya is unity. Kailangan po, meron pong pagkakasundo, pagkakaunawaan. Hindi po pwedeng magsama sa isang lakaran o isang lakbayin ang taong hindi magkasundo. So, ganun din po sa ating buhay Kristiyano. Hindi po tayo pwedeng magpatuloy bilang Kristiyano sa paglilingkod sa Panginoon nang hindi po tayo nagkakasundo ni Lord. Yun po yun. Tayo at si Lord. Special, ano po yan? Individual po yan. Hindi ka pwedeng, sabihin mo sa sarili mo, hindi ka pwedeng lumakad, no? Sa paglilingkod sa Panginoon nang hindi kayo okay ni Lord. Nang hindi ka naka-align sa kanyang mga salita. So, ayun lang po yung aking masishare ngayong umaga na ito, na sa ating paglakad bilang Kristiyano, lagi po nating i-check ang ating mga buhay, kung ang ating bang paniniwala, ang ating bang mga salita, ang ating ginagawa ay naka-align sa salita ng Diyos, o ito'y base lang sa ating sariling panuntunan.
So, para maging smooth po at maging maganda ang ating paglakad at mas maganda, syempre, nagkakasundo tayo ni Lord. So, ayun lang po at good morning po sa bawat isa. Praise God. So napakaganda po nung sharing po this morning. Ang isa pong nagmarka po sa akin, kung gusto po natin nung promise, kailangan nandun po tayo sa process. Na kailangan po alam po natin yung ating ginagawa sa ating Panginoon. Amen po ba? Share ko lang po, last month, nung katapusan po ng February, ako po ay kasi nga po ang dami po naming commitment. I mean, sa ministry nga po, ganyan. Tapos, nag-chat na ako dun sa isang kasamahan po natin na leader. Sabi ko parang gusto kong mag-take a break dito sa ministry na to. Pero ngayong umagang ito, I was reminded na ang lahat ay para sa Panginoon. Amen? Na hindi ka nandun sa ministry na yon dahil wala lang. So, laban po natin yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ay para sa ating Panginoon. Amen po ba? Kung kayo po ay nasa men's, gawin po natin yung best po natin dahil po ang lahat po na ito ay sa Panginoon. Kung tayo po ay nasa ushering, 'di ba po? Gawin po natin ito para sa ating Panginoon. At ngayong oras na ito, tayo po ay nasa prayer. Amen? So, i-commit po natin yung ating best po sa ating Panginoon. At sabi nga po, siguro po yun po yung nagligtas sa akin nung mga kabataan ko po, na laging gustong-gusto ko po talaga sa lahat ng gawain. ang tingin ko po noon, pag nasa gawain po ako, laging safe ako. Kumbaga kapag malapit ka sa Panginoon, laging safe po tayo. Kaya po, ayun, na-remind lang din po ako sa pamantayan ko nung kabataan ko. Parang ang tanda mo na. Ayan, so this morning po ay tayo po ay mananalangin. So umpisahan po natin sa ating presidente, President and the government po of the Philippines. Inaaniyahan ko po si Brother Benny. Hello. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At kay buti po ng Panginoon. At sa mga oras na ito, tayo po ay nagkasama-sama sa isang layunin ng Panginoon. At tunay nga na napakabuti ng Panginoon. At tayo ay malakas pa, binangon na merong hininga, may kalakasan, at tunay nga na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya salamat sa Panginoon at sa araw pong ito, The Nation Prayer. Ito po yung ating gawain ngayon. At akin pong idinudulog ang ating pong Pangulo sa ating bansa at tunay nga na napakahalaga ang panalangin sa ating Pangulo dahil nasa kanyang lahat ang bigat ng kanya pong dinaraanan. Kaya manalangin po tayo. Hallelujah. Muli, Ama, kami nagpapasalamat sa araw pong ito. At amin pong idinudulog, Panginoon, ang amin pong presidente na si Bongbong Marcos Jr., Panginoon Lord. Siya po yung itinalaga mo para sa aming bansa upang maglingkod, Panginoon. Ama, sa pangalan po namin, Panginoon Jesus,
dinadalangin ko po ang aming Pangulo. Nabigyan mo siya ng lakas, katatagan, at kalusugan. Alam namin, Panginoon, na mahirap po ang dinadaanan ng aming Pangulo. Kaya, Panginoon, idinudulog po namin sa iyo sa kanya pong panunungkulan. Bigyan niyo ng karunungan upang nang sa ganun, Panginoon, mapamalaan niya ang aming pong bansa. Sa mga nangyayari po sa aming bansa, Panginoon, Lord, lalo-lalo na po, na ito nga pong blood control na nabuksan, Panginoon. Lord, salamat sa aming pong presidente nang dahil sa kanya, ang mga corruption sa aming pong bansa ay nahayag sa pamagitan niya. Kaya, Panginoon, tulungan mo ang aming presidente na makayanan lahat ang problema ng aming pong bansa. At tunay nga, nadagdagan mo ang kanyang pasensya, ang kanyang pagtitiis, dahil napakahirap po ang buhay ng aming presidente dahil kabila-kabila ay maraming nagko-comment sa kanya. Ngunit, nakikita po namin yung kanyang mga ginawa sa loob po ng 6 na taon na kanyang panunungkulan ay hindi pa natatapos. Doon po sa 3 taon na una niyang pagupo, marami na po siyang napagawa. At maraming nabulgar na hindi dapat mabulgar. Kaya nga salamat, Panginoon, na bibigyan mo siya ng wisdom. Dahil sa kanyang kaalaman na ang mga corruption sa aming pong bansa ay nahayag sa pamagitan niya. Kaya, Ama, maging ang kanyang mga kabinete, Lord, bigyan mo ng bawat katalinuhan ang bawat isa at manungkulan sila ng mayroong katapatan sa gobyerno. Lord, ang mga tao sa gobyerno, Lord, nawa alisin na po nila yung paghangad pa ng maraming bagay. Kaya dinudulog namin sa iyo, Panginoon, ang mga nagtatrabaho sa government, Panginoon. Lord, nawa magtrabaho sila ng mayroong kaayusan at may katapatan sa gobyerno. Sapagkat sa pamagitan po ng mga ganung bagay, maaring ang aming pong bansang Pilipinas ay umangat ng tuluyan. Dahil po, Panginoon, nagiging sagabal ang mga bagay na mga nanunungkulan sa aming bansa. Sa mga ginagawa nila, Panginoon, mangusap ka po sa bawat isa, Panginoon. At alam namin, Panginoon, malibang ang tao'y may takot sa iyo, Lord, tunay po na yung pagsunod sa iyo, na naroon ang katahimikan, ang kadalisayan sa paglilingkod nila sa kanilang tungkulin. At higit sa lahat, Panginoon, nawa ang dalangin po namin na magkaroon ng isang
tao na nagtatrabaho sa gobyerno o na makakilala sa Panginoon. Bagamat mayroong ilan pa na nakakilala na, subalit nawa, Panginoon, masarap po yung makakilala na mayroong takot ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Dahil iyon lamang po ang kailangan ng tao na makakilala sa iyo. Kaya salamat sa buhay po ng bawat isa na sa kabila ng kaguluhan, Panginoon, nawa patuloy mong maging tapat ang bawat isa at manalangin na nawa ang aming pong bansa ay naroon ang kapayapaan, na naroon ang magkaisa, at siya nalalapit pong natunay nga po ng aming pong Pangulo. Ama, sa pangalan po namin Panginoon Jesus, dagdagan mo po ang pagtitiis, pagtsatsaga ng aming Pangulo. Dahil 3 taon pa po ang kanyang bubuuin upang ang bansang Pilipinas ay maihahon sa kahirapan. Kaya nagpapasalamat po kami sa katapatan ng aming Pangulo, sa kanyang panunungkulan, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Ingatan mo at ilayo sa anumang sakit at karamdaman. At ang lahat po ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, dalangin ko rin po na magkaisa ng layunin upang ang bansa ng Pilipinas ay patuloy na umunlad. Maraming salamat po. At Lord, aming pong dalangin, nawa ang nangyayaring kaguluhan na ito sa iba't ibang bansa, Panginoon, Lord, kayo po ang makialam. Walang bagay na mahirap para sa iyo upang, Lord, na matigil na ang kaguluhan na ito sa iba't ibang bansa, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat bansa na magkaisa at maging mapayapa na ang mundong ito. Although, Panginoon, Lord, nasusulat, subalit, alam mo, ang lahat ng bagay dahil sa iyo. Lahat ng bagay, Panginoon, ay pag-aari mo. Kaya salamat sa umagang ito. At tunay nga, kami nagpapasalamat sa aming pong Pangulo na nawa patuloy na maging tapat siya sa kanyang panunungkulan. Ama, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Amen. 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 At ngayong oras po na ito ay ating pong ipapanalangin ang LGU Kalumpit at Bulacan sa panguna po ni Sister Julie Halil. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa at maging po sa live na nanonood. Naway ang Panginoon Diyos ay sumasa atin. Naway pagpalain tayong lahat sa oras na to. Hallelujah, Jesus. And let us pray. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat, Ama, sa umagang ito, na naway ikaw po yung manguna sa aming mga buhay, Panginoon. At tunay nga po na idinudulog namin na ng aming mga buhay, Panginoon, na patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga oras to, Lord, hallelujah, upang sa ganun ay mabigyan ng
tunay na pagkakaisa ang aming pinapanalangin sa mga oras, Lord. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon. Alam namin, Lord Diyos, na banal ka at makatotohanan. At ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na umaasa kami na ikaw po ang tumutugon sa aming panalangin. So marami pong salamat, Ama, sa umagang ito. Tunay nga po na tinataas po namin ang aming ang probinsya ng Bulacan na pinapangunahan po ang aming Governor Daniel Fernando sa mga oras, Lord. Hallelujah. Naway ikaw po pagbigay ng karunungan na mula sa iyo, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat sa kanyang buhay at alam ko, Panginoon, ang mga kanyang desire sa kanyang puso ay maglilingkod dito sa aming lalawagin ng Bulacan na lalo parang paunlarin, Panginoon, na ipagkaloob niya yung pangangailangan ng aming ang taong bayan, Panginoon. Hallelujah. At naway, ikaw po ang sa kanyang sentro ng kanyang buhay, pagkakaloob na yung kapayapaan, matulungan ang mga kababayan ng Kalumpeteño at naway ito po ay magsisilbin magbibigay ng tunay na pagkakaisa, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras to, Lord, maraming salamat sa mga oras to, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Naway, maalis po yung pangsariling pang-interes, Panginoon. Hallelujah. Gumitna ka, Panginoon, sa lahat na namumuno dito sa amin lugar ng kalumpit, Panginoon, na magkakaroon pa ng pagkakaisa, Panginoon, upang sama-samang malutas ang mga problema, Panginoon, dito sa amin lalawigan ng Bulacan, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, marami po salamat, Panginoon. Alam ko sa oras, Lord, tinugon mo na ang aming panalangin. Hallelujah. Kaya, Lord, salamat po. Tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon, sa mga oras to, Lord. Hallelujah. Tinataas ko rin po ang aming Mayor Lem sa oras to, Lord. Hallelujah. Naway, salamat sa kanyang buhay, Panginoon. Naway bigyan mo ng karunungan, iba na nagmumula sa iyo, pag-ibig, Panginoon, ay tunay na maghahari sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Na magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang mayor dito sa amin lugar ng Kalumpit, Panginoon, na lalo pang paunlarin ang aming lugar na to, Panginoon. Ang mga problema dito sa Kalumpit, Panginoon, alam ko siya ang bigyan mo ng iba yung karunungan, Panginoon, na magkaroon po ng katugunan, O God. Hallelujah. Kaya, Lord, siya maraming po salamat sa mga oras ni Lord. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, na tunay nga po na kung wala ka sa aming buhay, wala kami magagawa, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa iyo, mga pagpapalang ito, Panginoon. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Patnubayan mo po ang bawat namumuno dito sa aming lugar ng Kalumpit, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At maging po sa aming barangay captain, sa oras to, Lord, hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, na magkaroon po ng pagkakaisa, Panginoon, hallelujah. Nasama-sama nilang magampanan yung kanilang tungkulin bilang isang mabuting lingkod mo, Panginoon, hallelujah, Jesus, hallelujah. Kaya lalong ibigay nila yung mga nakarapat dapat na matulungan sa taong bayan, Panginoon, magiging po sa mga problema tungkol sa pagbaha, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa mga oras, Lord, na dinideclare ko, Panginoon, ang lahat na namumuno dito sa aming lugar ng Kalumpit, Panginoon. Tunay na ikaw po ang sentro ng kanilang buhay, Panginoon, na magkakaroon ng pagkakaisa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya, Lord, maraming pong salamat. Alam ko sa mga oras, Lord, ay nandito ka sa aming kalagitnaan, O God. Hallelujah. Kaya, Lord, maraming pong salamat sa mga oras, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang mga leader, Panginoon. Naway, ikaw po ang kanilang sentro ng kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah. Maraming po salamat. Tunay nga po na napakabuti mo. Alam ko, Panginoon, na tumutugon ka sa aming panalangin, O God. Hallelujah. Kaya, Lord, sa oras ito, Lord, hallelujah, Jesus. Tunay nga po na binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri pa sa salamat. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. At ngayon naman po, para naman po sa revival in the Philippines churches, tinatawagan ko po si Brother Ronald Estrella. Amen. Tayo po'y manalangin.
Praise God. Sa Bible of the Philippines, natanong nga po na yung kagutuman, kauhawan sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, ay maranasan ng bawat churches sa buong Pilipinas. Praise God. Hallelujah. Abang manal na dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli, salamat po Panginoon sa bagong umaga na pagkalob sa bawat isa. Bagong pag-asa na aming pinangahawakan. Dahil tunay nga po na sa iyo ang pag-asa, ang buhay, Panginoon. Hallelujah. Kaligtasan. Kaya po, amin pong idinadalangin, hallelujah, ang mga churches sa buong Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Tunay nga po na kumilos ka, Panginoon. Ibuhos mo ang ibang espiritu, yung presensya sa bawat church, sa bawat namumuno, sa bawat leader, sa bawat member, Panginoon. Hallelujah. Sa kabila ng naranasan po namin sa aming kapiligiran, sa naranasan namin, nakakaguluhan, Panginoon, nakahirapan, hallelujah, sabi po ninyo sa inyong salita, huwag po kayong manganggaba, Panginoon, hallelujah. Alam mo na nangyayari sa aming kapiligiran, tunay na po na ikaw ay sasama sa amin, hindi mo kami iwan, hindi pababayaan. Kaya po kami tinataas, Panginoon, ang lahat ng churches, hallelujah, na naroon yung kagutuman sa salita mo, sa presensya mo, Panginoon, hallelujah. Kaya po, kumilos ka, Panginoon, sa lahat ng mga miyembro, hallelujah, na magkaroon po, Panginoon, ng kalakasan ng loob, hallelujah, na mapahayag yung mga salita mo, hallelujah, sa bawat tao na naroon na hindi nakakilala sa iyo. Patawarin po kami sa aming pagkakasala, Panginoon, sa aming pagkukulang. Linisin po kami, Panginoon, hallelujah, na maging karapat dapat po kami, hallelujah, sa iyong trono, Panginoon, sa iyong harapan. Kaya po sa umagang ito, tunay nga po na maranasan ka ng bawat isa, ng bawat na kumikilala sa iyo. Hallelujah. Tinataas ka po namin, Panginoon. Iwalhati ka po namin. Hallelujah. Talagang pagkatibayan po, bigyan mo kayo ng katibayan. Bigyan mo kayo ng kalakasan ng loob. Hallelujah. Na talagang ipagsigawan namin yung mga kabutihan mo. Makita sa amin yung salita mo, Panginoon. Maipamuhay po namin. Hallelujah. Na talaga po kami kayo maging patotoo, buhay na patotoo sa bawat isa. Marami pong aanihin. Ngunit kunti ang mga manggagawa, Panginoon. Kaya gisingin po ang lahat ng spirito, hallelujah, ng mga bawat churches na talaga pong yung kauhawan nila, yung kagutuman nila. Ibalik mo yung unang pag-ibig na talagang yung init at alab sa iyong presensya, Panginoon. Kaya po salamat po, hallelujah. Tunay nga po na ikaw po ang kumilos sa bawat tao, sa bawat awal alagad mo, Panginoon. Bawat mga tagmumuno, Panginoon. Hallelujah. Bawat pastor, sa lahat po ng mga leaders na ginagamit po ninyo. Hallelujah. Kaya po, tinataas ka po namin. Salamatan ka po namin, Panginoon, hallelujah, sa aming buhay. Tunay nga po na ikaw, Panginoon, ang talagang manguna, ma-align ang aming buhay, ma-align yung aming mga ginagawa sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Na ikaw po, Panginoon, ang magturo ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Muli, tinataas ka po namin. Pinasalamatan po namin, niwalhati ka po namin, sinasamba ka po namin, ito po aming dalangin, sa pangalang ng Ama, na Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, God. Hallelujah. Amen. So ngayon naman po, para sa Nation of Israel, tinatawagan ko po si Sister Vicky Angeles. Praise God, hallelujah. Ngayon po, idudulog po natin ang bansa na Israel, ang mahal na bansa ng ating Panginoon dahil dito nagtumira ang ating Panginoon. Kaya idulog po natin sa panalangin. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po'y dumudulog, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Idinudulog po namin ang bansang Israel, O God. Lord, alam mo po ang nangyayari sa bansang ito, O God. Hallelujah. Marami po, Panginoon, na gusto sumakop sa bansang ito, O God. Pero ang kalooban mo ay hindi. Dahil, Panginoon, mahal mo ang bansang ito, O God. Dito ka nanggaling, dito ka tumira, Panginoon. Kaya mahal mo ang bansang Israel. Kaya naniniwala kami, Panginoong Yesus, na ang bansang Israel ay hindi mo hahayaang sakupin ng ibang bansa, O God, lalong-lalo na, Panginoon, ng Iran, O God. Lord, ang mga Muslim, O God, hindi pwede sakupin ng Muslim ang mga Kristyanismo, O God. Hallelujah. At kaya naniniwala kami, Panginoon, ang banal na Espiritu mo, ang siyang mangunguna, Panginoon, sa lugar nito. Dalangin po namin ang Pangulo ng bansang Israel, O God. Bigyan mo siya ng karunungan, ng wisdom,
nanggagaling sa iyo, Panginoon, kung paano niya pamamahala ang Panginoon, ang bansang Israel, O God, hallelujah. At kahit, Panginoon, mga sundalo, mga maliliit, Panginoon, na nangangasiwa, Panginoon, ng lugar ng bansang Israel, Panginoon, ay bigyan mo ng karunungan at kaalaman, Panginoon, kung paano, Panginoon, magkakaroon ng kapayapaan, Panginoon, ang bansang ito, O God. Lord, alam po namin, Panginoon, na nasusulat, Panginoon, na ang bawat bansa, Panginoon, ay magkakaroon ng kaguluhan, Panginoong Yesus. Lord, pero naniniwala kami, Panginoon, na walang imposible sa iyo, O God. Lord, dadanas, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, ang mga bansang ito, O God. Ang sino mang gusto sumakop sa bansang Israel ay hindi mananaig, Panginoong Yesus, dahil mahal mo ang bansang Israel, O God. Kaya, Panginoon, hallelujah, dalangin ko, Panginoon, hallelujah, patuloy, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, na maghari, Panginoon, sa bansang Israel at sa bansang Iran, O God. At lahat ng bansa, Panginoon, nagkakaroon, Panginoon, ng gantihan, Panginoon, ay huwag mangyari, Panginoong Yesus. Dalangin po namin, Panginoon, na talaga ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang siyang kumilos, Panginoon, sa bawat bansang ito. Lord, wag makaapekto, Panginoon, sa maraming bansa, Panginoon, ang gerang ito, O God. Lalo na, Panginoon, doon kami kumukuha sa bansang Saudi, Panginoon, ng langis, O God. Lord, nakikita mo, Panginoon, na apektuhan na kami, Panginoong Yesus. Tataas na ang gasolina, Panginoon. Tataas ang bill ng Meralco, O God. Lord, dalangin po namin na huwag makaapekto sa amin ito, O God. Yung nangyayaring kaguluhan sa bawat bansang ito, O God. Dalangin po namin ang mga Kristyanismo, Panginoon, sa bawat bansa, O God, na talagang patuloy, Panginoon, na lumuhod. Magkapit-kapit kami na ilapit, Panginoon, ng bansa na magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, sa sa bansang ito, sa mundong ito, O God. Lord, maghari ka, Panginoon, hallelujah. At talaga ibuhos mo ang kapangyarihan mo, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, sa bansang Iran, Panginoon, na mas makapangyarihan ka sa kanila, Panginoong Jesus, na hindi makapangyari, Panginoon, na sakupin nila, Panginoon, ang bansang Israel, O God. Lord, dalangin din po namin ang mga bansa, Panginoon, na naaapektuhan na, Panginoong Jesus. Ang Dubai, ang Qatar, Panginoon, ang Saudi, Panginoong Jesus. Lord, dalangin po namin, Panginoon, mga nangunguna, Panginoon, ang mga pangulo dito, Panginoon, ay huwag mong hayaan, Panginoon, na makihalubilo, Panginoon, sa gerang ito, O God. Kundi, Panginoon, magkaroon sila ng wisdom, Panginoon, na magkaroon talaga ng puso na mapayapa, Panginoon, hallelujah. Talaga yung pag-ibig mo, Panginoon, hallelujah. Ang patuloy na bumigkis, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoon, hallelujah, na aapektuhan na, Panginoong Yesus. Kaya, Lord, hallelujah, naniniwala kami, Panginoong Yesus, na mas malaki ka, Panginoon, sa mundo, Panginoong Yesus. Kaya mong baguhin, Panginoon, ang sitwasyon, Panginoon, kung ito man ay magulo, Panginoong Yesus. Lord, magiging payapa, Panginoong Yesus, at magkakaroon, Panginoon, ng peace, Panginoon, sa buong bansa, buong mundo, O God. Lord, idaloy mo ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa bansang ito, O God, sa mundong ito, O God. Yung pag-ibig mo, Panginoon, hapaltuloy, Panginoon, na maghari sa mundong ito, O God. At Lord, ipakikita mo, Panginoon, na aabutin mo ang bawat mga Christian, Panginoong Yesus, sa bawat bansa, Panginoong Yesus, na lumuluhod at lumalapit sa iyo para matapos na ang gerang ito, O God. Lord, salamat, Panginoong Yesus, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan na sumasa amin, Panginoon, at sumasa Israel, Panginoong Yesus, hallelujah. Naniniwala po kami, Panginoon, hallelujah, na patuloy kang kikilos at gagawa, Panginoon, ng kaparaan ng Panginoon para matapos na, Panginoon, at magkaroon na ng kaayusan, Panginoong Yesus, sa bansa na nagkakaroon ng kaguluhan, O God. Lord, maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na kayang gumawa, Panginoon, ng posible, Panginoon. Imposible man sa tao, Panginoong Yesus, pero sa iyo walang imposible, O God. Kaya mong baguhin ang sitwasyon, Panginoon, ng mundong ito, O God. Hallelujah. Dahil sama-sama kami, Panginoon, na naniniwala at nananampalataya, Panginoong Yesus. Hallelujah. Na magkakaroon, Panginoon, ng kapayapaan sa mundong ito, O God. Lord, naniniwala kami, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos na aabot sa bawat tao, Panginoon, na naaapektuhan na, Panginoon. Lalo na, Panginoon, yung mga nakakaramdam na, Panginoon, ng takot, Panginoong Yesus, hallelujah, na nagkakaroon na ng
takot sa kanilang puso kung paano sila haharap, Panginoon. Paano nila haharapin yung takot na nangyayari at nakikita nila, Panginoon, sa kanilang paligid, O God. Kaya dalangin namin yung mga kapatid namin, Panginoon, na nandoon sa bansa, sa mga bansa na naaapektuhan, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Manampalataya sila, Panginoon, na hindi mo sila iiwan, Panginoong Yesus. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, sa iyong paligid makikita mo na nagkakatumba, Panginoon, pero ikaw nakatindig ka pa rin, Panginoon. Kaya ganun, Panginoon, hallelujah, ay mga kapatid namin, Panginoon, na nananampalataya, Panginoon, sa iyo, Lord, naniniwala kami na bibigyan mo sila ng kalakasan, ititindig mo sila, Panginoong Yesus, anuman mangyari sa kapaligiran nila, Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, yung pananampalataya nila, Panginoon, ay hindi mawawala, na hindi mo sila iiwan, anuman mangyari, anuman maging sitwasyon, Panginoong Yesus, hindi mo sila pababayaan, Panginoong Yesus. Kaya Lord, sa iyo ko po pinagkakatiwala, Panginoong Yesus, hallelujah, hallelujah, ang bansang Israel, O God. Lord, ipakita mo, Panginoon, na mas makapangyarihan ka sa bansa ng Iran, O God, hallelujah, mas makapangyarihan ka na kumikilos sa bansang Israel, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang Pangulo, Panginoon, ng Israel, bigyan mo siya ng wisdom, karunungan, kaalaman, kalakasan, Panginoon, kung paano niya, Panginoon, harapin, Panginoon, yung sitwasyon nila ngayon, O God. Lord, ikaw po ang maghari sa puso niya at sa isip niya, kahit, Panginoon, sa mga kabinete niya, Panginoon, sa mga sundalo na naroon, patuloy mo silang ingatan, gabayan, bigyan ng lakas, Panginoon, at pananampalataya na hindi mo sila iiwan, anumang gera, Panginoon, ang susuungin nila, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na muog at kublihan nila, O God. Kaya Lord, maraming pong salamat sa iyo po, Panginoon, pinagkakatiwala ang mundong ito, O God, magkaroon ng kapayapaan, Panginoong Yesus, hallelujah, at patuloy na ang pag-ibig mo ang dumaloy, Panginoon, sa mundong ito, O God. At Lord, ang kaligtasan na nagmumula sa iyo ay tanggapin, Panginoon, ng bawat tao sa mundong ito ay maranasan nila, O God. Kaya Lord, maraming pong salamat. Sa iyo po namin pinabalik ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. So ngayon po tayo po ay mananalangin po sa LFCI Kalumpit. So tayo pong lahat ay manalangin. Amang Banal, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa, Lord God. And we know, Panginoon, naririto kami sa iglesyang ito, sa church na to, dahil ikaw ang pumili sa amin, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na dalangin po namin, patuloy mong gabayan ang bawat pastors, Lord God, ng aming church, sa pangunguna ni Bishop Israel, ni Pastor John, ni Derek, Panginoon, ni Papu, Panginoon, ni Pastora Sena, Lord God, ni Pastora Cynthia, Lord God. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang sumama po sa kanila, Lord God, sa pagtawag mo sa kanila, Panginoon. Naniniwala kami na ipoprovide mo ang lahat sa kanila, sa emotional, Lord God, sa physical, Lord God, sa spiritual, in all aspects of their lives, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na ikaw ang hahawak sa kanila, Panginoon. Gayun din po, dalangin ko, Panginoon, ang bawat leaders, Lord God, ng aming iglesia, ng aming church, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na itinataas ko po ito sa inyo, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng puso, malaking puso, Lord God, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan, i-direct, Panginoon, at patuloy na maalay ng aming mga buhay sa iyo. Gayun din po, Panginoon, tinataas ko po sa inyo, Lord God, ang bawat ministries, Lord God, ng church po na ito, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na hindi po mawalan ng apoy ang bawat ministeryo, Panginoon, bawat nangunguna sa ministry, Lord God, para gawin, Lord God, ito para sa iyo, Panginoon. Ang bawat leaders, members, Lord God, ay naniniwala kami, Panginoon, na hawak mo, Panginoon. Gayun din po, Lord God, dinadalangin ko po ang gawain bukas, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na ngayon pa lamang po, Panginoon, ay may gagawin ka na, Panginoon. Kaya't maraming salamat po sa
launching, Panginoon, ng simbahay this month. Lord, patuloy mo, Panginoon, na bigyan kami, Panginoon, ng malaking puso, yung involvement, willingness, Lord God. And we know, Panginoon, na hindi ka pa po tapos sa aming church. We pray for an open heaven, Panginoon. We pray, Lord God, sa puso, Lord God, compassion and passion, Lord God. And we pray, Panginoon, na pagpapalain mo ito, Panginoon. Hindi lamang po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, kung hindi mismo, Lord God, ang lahat ng namumuno, lahat ng nangunguna, Lord God, at lahat, Panginoon, ng leaders, Lord God. Kaya't naniniwala kami, Lord, na hawak mo kami, Panginoon. Kaya't maraming salamat po sa lahat ng iyong plano, sa lahat ng iyong gagawin, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, sa lahat po ng nakasama namin sa live. Lord, continue to bless them, Panginoon. Sa lahat ng pamilya, Lord God, na nakasama po namin sa live, Lord God. Continue, Panginoon, na marinig ka po nila, Panginoon. Patuloy na hindi po sila mawalay sa iyo, hindi po sila malayo sa iyo, kundi, Lord God, ay patuloy ka nilang isik, Lord God. Patuloy, Panginoon, na maging masaya sila sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Continue to bless, Lord, yung pamilya po ng bawat isa na nasa live, Lord God. Patuloy, Panginoon, na nakikita mo ang lahat sa amin. Kaya't maraming salamat po, Lord God, na nag-alay sila, naglaan sila ng oras para makapakinig, para manalangin ngayong oras na ito. At gayon din po, Lord God, dalangin po namin para sa lahat ng nandirito, Panginoon, sa church, sa pangunguna, Lord God, ni Sunny, ni Hansi, Lord God, ni Brother Cleo, Lord God, ni Brother Benny, ni Sister Julie, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, si Brother Ronald, si Brother Darren, si Brother Ezekiel, Lord God, si Sister Vicky, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ang buhay namin, Lord God, ay kung hiwalay sa iyo, Panginoon, ay wala, Panginoon. Kaya't naniniwala kami, Lord God, wala kaming maipagmamalaki sa iyo. Kami, Panginoon, ay pinili mo. Kami, Panginoon, ay tinawag mo upang maglingkod sa iyo, Lord God. Kaya't sa oras na ito, Lord God, patuloy, Panginoon, na bigyan mo po kami, Panginoon, ng puso, malaking puso, Panginoon, a willingness, Lord God, at gayon din po, Panginoon, yung kaligayahan, yung joy, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Kaya't maraming salamat po. Be with us, Lord God, sa bawat oras ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ang sumama sa amin, Lord God. Kaya't maraming salamat po. Purihin ka, pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So with that po, magkita-kita po tayo bukas. 8:30 a.m. po, tayo po ay maging excited sa paglilingkod po sa Panginoon. Praise God po. Praise